sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Payday Friday, January 30, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. No! No ang sagot ng Pangulo. PBBM, tutol sa mga panawagang ideklarang persona non grata ang Chinese ambassador. Tinatayang 300 million pesos na halaga ng undeclared cellphones at tablet computers. Nasabat ng PNP Highway Patrol Group sa isang checkpoint. Mungkahing carpooling sa EDSA busway. Tinutulan ng ilang grupo. Bulkang Kanlaon, nagbuga ng superheated gas. At sa palakasan, Alex Ayala nagpaalam na sa Philippine Women's Open matapos talunin ng pambato ng Colombia. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinututulan ni President Marcos ang panawagang paalisin na ng bansa ang kinatawan ng China. Lumutang ang mga naturang mungkahi matapos ang insultong pananalita ng China laban sa ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Sa harap nito, muli namang binuksan ng Manila at Beijing ang political dialogue. Tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng ilan na ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Sing Xuan. Ito'y sa harap ng tensyon sa pagitan ng Embahada ng China at ng ilang opisyal ng bansa, kabilang si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Si Tariela ang tagapagbalita ukol sa illegal na presensya ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Bagay na ayon sa Chinese officials ay mga pekeng naratibo umano at pag-atake sa liderato ng Beijing. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang. Yang ganyang consistent na pambabastos, walang pagrespeto, napaka-undiplomatic. Nitong linggo ay kinondena ng 15 senador sa isang resolusyon ang mga pahayag ng China. Kabilang ang babala ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na magbabayad ang sinumang opisyal ng Pilipinas sa maanghang na salita kontra China. And I believe the only way to deal with the bully is to stand up to it. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Una nang sinabi ng Chinese Embassy spokesperson Gi Lingpeng na nakahandang umalis ng Pilipinas si Ambassador Sing. Pero tanging si President Marcos ang maaaring magdesisyon nito. No! No ang sagot ng Pangulo. Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklara ang persona non grata ang isang ambassador. No. Sang-ayon ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs na huling opsyon lamang ang pagdedeklarang persona non grata sa isang diplomat. Hindi rin dapat minamadali ang ganitong desisyon at kailangang pag-isipang mabuti ang posibleng epekto nito sa interes ng Pilipinas. Pero ang Bayan ng Kalayaan sa Palawan, nauna nang idineklara sa isang resolusyon nitong January 27 bilang persona non grata ang kinatawan ng China dahil sa anila'y paglabag sa diplomatic protocols. Sa kasagsagan nito ng pag-aligid ng aabot sa 30 Chinese vessels sa katubigan malapit sa Pag-asa Island. Pero sa kabila ng lahat, nataon na muling binuksan ng Pilipinas at China ang bilateral political dialogue. Nagpulong ang mga opisyal ng foreign ministries ng dalawang bansa sa sidelines ng senior officials meeting on the implementation of the Declaration on the Code of Conduct in the Southern China Sea sa Cebu nitong January 29.
Wala nang planong magbalasa pa ng gabinete si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang ngayong Biyernes. Ito'y matapos umugong ang ulat ng panibagong pagbabago sa hanay ng matataas na opisyal ng administrasyon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, wala nang mangyayaring rigodon at ang mga pangalan na isusumite na sa Commission on Appointments sa pinakamadaling panahon. Sa kabila nito, sinabi ni Castro na patuloy pa rin sinusuri ng Pangulo ang mga dokumento patungkol sa pagtatalaga ng Presidente ng bagong Environment Secretary. Yan ay matapos lampasan ng Commission on Appointments sa ikatlong beses ang appointment ni Rafael Lotilla. Sa ngayon, wala po. Pero yung patungkol po kay DNR Secretary, tinitingnan po yan ng Pangulo. Titignan po muna kung ano po yung record sa ngayon. Kapag ka po napakita na po sa atin at naibigay po sa atin ng update, ibibigay ko po sa inyo agad. Sa kaugnay na balita, inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete na magsumite ng bi-weekly report hinggil sa progress ng infrastructure projects sa buong bansa. Ayon sa Malacanang, ibinigay ng Pangulo ang direktiba sa pulong nito kasama ang economic managers ngayong Biyernes. Isang araw matapos maitala ng Pilipinas ang pinakamababang economic growth sa mahigit isang dekada. Nagbabala naman ang Pangulo sa mga opisyal na magpapasa ng mali o pekeng datos. Gayunpaman, binubuo pa ng Office of the President ang mga mekanismo kung paano susuriin at sisiyasatin ang progress reports na ipapasa sa palasyo. Wala pa namang pinal na listahan ng parusa ang palasyo para sa mga opisyal na mapatutunayang sadyang nagmamanipula ng mga ulat. Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliin ang report o papogiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. Nasabat ng PNP Highway Patrol Group ang kargamento ng undeclared cellphones at tablet computers sa Quezon City. Daan-daang milyong piso ang halaga ng gadgets na iniimbestigahan na kung orihinal o smuggled na pekeng produkto. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Nasita ang 4 na close ban sa isang checkpoint sa anti-carnapping operation ng PNP Highway Patrol Group noong January 28 ng madaling araw sa Quezon City. Natukoy na peke ang plaka ng sasakyan. Dito na tiningnan ng dokumento ng mga kargamento. Doon sa ipinakita kasi nilang mga documents, nakalagay na these are cellphone accessories only. It's the cellphone itself. Hindi naman yan accessories na yan eh. It's the cellphone ang naka-on board yan sa mga close bans na yan. Galing sa Central Luzon ang mga kargamento at i-deliver sa Metro Manila. Ito ang kahon-kahon na laman ng mga nasitang 4 na truck ng PNP Highway Patrol Group dahil sa simpleng paglabag sa batas trapiko. Nang tingnan nila ang kanilang dokumento, nakalagay dito mga cellphone accessories pero nang buksan nila ang loob ng truck, tumambad sa kanila ang napakaraming cellphone na kilala ng isang branded gadget na binibenta sa merkado. Latest model ang cellphone at tablet computer pero hindi patukoy kung original o counterfeit ang mga ito. The value of what the HPG and the BOC have intercepted is close to 300 million and more. Ayon sa driver at pahinante, hindi nila alam kung ano ang laman ng mga close ban. Nakipag-ugnayan na ang PNP HPG sa Bureau of Customs para sa malalimang investigasyon kung sino ang may-ari ng kargamento at kung smuggled ang mga ito. Kailangan ma-issue namin dito ng Warrant of Seizure and Detention, WSD. From there, iimbestigahan namin, of course, kung sino man ang magkiklaim o sino yung mga taong dapat naming palutangin, hahanapan namin ng dokumento. Ayon sa BOC, hindi dapat payagang makalabas sa merkado ang mga produkto ng walang dokumento. Malaking impact ito dahil kung ito ay mapapatunayang hindi sila nagbabayad ng tamang buwis. Malaki ang nalulugi kasi dapat magbayad sila ng tamang buwis sa ating gobyerno. Patuloy ang follow-up operations sa mga otoridad sa naturang shipment ng cellphones at tablets. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Sa iba pang balita, kinumpirma ng tatay na si John Molenido na ang bangkay na natagpuan sa isang taniman ng kalamansi sa barangay Maluid, Victoria, Tarlac, Huwebes ng hapon ay ang kanyang anak na si John Ismael. Bandang alas 12 hating gabi ng Biyernes nga, dumating si Molenido sa Tarlac City kasama ang ilang kaanak at tumungo sa punerarya kung saan dinala ang labi ng bata. Isa si Molenido sa 2 persons of interest ng pulisya. Ayon sa kanya, nakikipag-coordinate siya sa investigasyon at hinahayaan ng mga otoridad na tumukoy ng posibleng motibo sa krimen. Agad nagsagawa ng follow-up operation ng Victoria Municipal Police matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa pagkakatagpo sa bangkay ng bata. Hindi ko patanggap eh. Hoping pa nga ako na buhay yung anak ko. Hindi niya deserve yung ganun ginawa sa kanya. Kulong na yan! Handa ng suportahan ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang mga hakbang para amendahan ang 1987 Constitution matapos ideklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam nitong Biyernes, sinabi ni Sotto na labis siyang nadismaya sa desisyon ng Korte at sinabing dapat linawin ang proseso ng impeachment sa pamamagitan ng charter change o CHATSA. Kasabay nito, aminado rin siyang nararapat talakayin ng ilang probisyong pang-ekonomiya. Ayon pa kay Sotto, nagpakita ng umano'y judicial overreach ang desisyon ng Korte Suprema. Gayunpaman, nilinaw niya na ang kanyang posisyon ay hindi personal laban kanino man, kundi tumutukoy sa epekto ng desisyon ng SC sa konstitusyon at sa sistema ng impeachment. Balak naman ni Sotto na humiling ng pulong sa pagitan ng Senado at House of Representatives sa ikalawang linggo ng Pebrero para talakayin ang mga susunod na hakbang. Ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, ano? Pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo, decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte matapos ngang ibasura ng Korte Suprema ang apela ng Kamara hinggil sa kanyang impeachment case. Ito'y matapos panindigan ng Korte Suprema ang naunang desisyon na labag sa konstitusyon ng Articles of Impeachment laban sa bise. Sinabi rin ni VP Sara na matagal nang naghahanda ang kanyang mga abogado sakaling may isang pamuling impeachment case laban sa kanya kapag napaso na ang 1-year ban sa February 6. Samantala, inalmahan ng ilang miyembro ng Kamara ang umano'y judicial overreach sa desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain ng Kamara laban kay VP Sara Duterte nung nakaraang taon. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Liha, tila lumihisa nila ang Korte Suprema sa konteksto at diwa ng saligang batas na siyang nagpapahina sa separation of powers ng Kongreso at Hudikatura. Dagdag ni De Lima, hindi na lang umano interpretasyon ang ginawa ng korte, kundi parang paglikha na ng batas matapos muling bigyang kahulugan kung kailan itinuturing na initiated ang isang impeachment complaint. Sinang-ayunan naman ito ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Representative Percival Sendanya na nagbabala na sa pagpasok ng hudikatura sa kapangyarihan ng Kongreso at maaari umanong maging takbuhan ng korte ng mga opisyal na dapat sana'y pananagutan sa pamamagitan ng impeachment. The impeachment is a political process, no? And as such, dapat sana nandun siya doon sa realm ng House of Representatives at ng Senado. Pero kung ganito na lagi na lamang pwedeng tumakbo sa judiciary yung mga makapangyarihan na ng abuso sa kapangyarihan at makakuha ng relief doon, ito yung pakiramdam ko na talaga namang nakababahala dahil nagiging relief at nagiging parang escape route yung ganitong mekanismo na nangyayari ng mga naabuso sa kapangyarihan.
Sinibak sa pwesto ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa ikalawang distrito ng Pampanga matapos makatanggap ng ulat ng umano'y humihingi ng komisyon ang mga opisyal mula sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Sa inilabas na memo, kinilala ang mga nirelieve na sina Maintenance Section Chief Ronilo Magdoto at Construction Section Engineers Arnold Domingo at Jefferson Ginto. Ayon sa kagawaran, bahagi ito ng direktiba ng kalihim na linisin ng hanay na ahensya at tuldukan ang anumang anyo ng korupsyon sa infra projects. Samantala, personal na siniyasat ni Secretary Dizon ang gumuhong dike sa barangay Kandating, Arayat, Pampanga. Mahigit 20 bahay ang napinsala sa lugar ayon sa mga otoridad. Naku mga ka-A to Z, isa ba kayo sa mga mahilig tumaya sa loto? Kinumpirma ng Philippine Charity Sweepstakes Office na itataas sa 25 piso mula sa 20 pesos ang presyo ng isang lotto ticket. Simula po yan sa February 1. Ayon sa PCSO, bahagi ito ng adjustment para magbigay ng mas magandang risk to reward sa mga manlalaro. Pero kasabay naman ito, itinaas ng PCSO ang minimum jackpot prize ng lahat ng pangunahing lotto games. Sa ilalim ng bagong prize structure, itatakda sa 10 milyong piso ang minimum na jackpot ng Lotto 642, 15 milyong piso naman sa Mega Lotto, 25 milyong piso sa Super Lotto, 45 milyong piso sa Grand Lotto at 75 milyong piso sa Ultra Lotto 658. Ayon sa ahensya, inaasahang mahihikayat naman ng marami dahil sa mas malaking jackpot na magre-resulta rin nila sa mas malaking pondo para sa mga programa ng PCSO sa kalusugan, medikal na tulong at social welfare para sa mga Pilipino. Sa paggunita ng National Arts Month 2026 ngayong paparating na Pebrero, hinihikayat ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang mga Pinoy na ipagpatuloy ang paglikha at pagpapahayag ng sining. Halos isang dekada matapos masungkit ang korona sa Miss U, patuloy na ginagamit ni Gray ang kanyang plataporma, hindi lang para sa mga adhikaing pangkalusugan at edukasyon, kundi pati sa pagtaguyod ng sining at kulturang Pilipino. Dumalo kamakailan si Gray sa paglulunsad ng National Arts Month sa Centro de Turismo Intramuros, Maynila, ang kanyang ika-7 taon bilang ambassador ng National Commission for Culture and the Arts. Ayon kay Gray, napakaraming anyo ng sining at malaking tulong ang National Arts Month dahil nagtutulungan ng marami para buksan ang isipan sa mga bagong karanasan at inspirasyon. Isasagawa ang maraming aktibidad sa Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang narito ang konsyerto at parada sa Luneta Park sa February 1, kasunod ng mga art workshop, mga dula, exhibit at multimedia performances sa buong buwan. Susunod, mungkahing carpooling sa EDSA Busway. Bakit nga ba tinutulan ng ilang grupo? At sa palakasan, Alex Ayala nagpaalam sa Philippine Women's Open matapos talunin ng pambato ng Colombia. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagbuga ng superheated plume ang Bulkang Canlaon sa Negros Island nitong January 28. Naitala ang aktibidad sa crater ng Canlaon sa Upper Pantao, Canlaon City, Miyerkules ng gabi sa pamamagitan ng infrared cameras, hindi visible sa mata ng tao. Ayon kay Marie Andeline Quintia, resident volcanologist ng Canlaon Observatory, ganito rin ang naitalang emissions bago ang mga nakaraang pagsabog noong December 2024 at October 2025. Pero iginiit na hindi pa matibay na maituturing ang superheated plume bilang paunang babala ng posibleng pagsabog. Nilinaw rin ng PHIVOLCS na pangkaraniwan lang ang ganitong pangyayari, lalo't aktibo ang magma sa ilalim ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang status ng Bulkang Canlaon. Carpooling sa EDSA Busway Lane. Ito ang ideya ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager
Nicolas Torre III para mabawasan ang problema sa trapiko sa EDSA. Pero inalmahan nito ng isang mobility group at maging ng mismong Department of Transportation dahil anila mababaliwala ang halaga ng busway sa commuters na umiiwas sa traffic. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Araw-araw ng sakit sa ulo ng publiko ang walang katapusang problema ng trapiko lalo na sa Metro Manila. Ayon nga sa 2025 TomTom Traffic Index, sa halos 500 lungsod sa 62 bansa, pang-apat na po ang Metro Manila sa pinakamatraffic. Kaya ang commuters late na nga nakakaltasan pa ang iba sa sahod. Yung traffic dumadagdag po sa pagod, imbes na pahinga na. Kapag alam ko ng late na late dahil dara ng traffic, umabsent na lang po ako. Kaya naman isa nga sa takbuhan ng mga nagmamadaling pasahero o yung ayaw mahulas sa traffic ang busway EDSA carousel. May designated lane kasi para rito kaya hindi na sila nakikipagbuno pa sa siksika ng ibang mga sasakyan sa EDSA. Pero napakunot noo ang ilang commuters nang isuggest ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III ang carpooling sa EDSA busway. Aniya, solusyon ito para mabawasan ang trapiko, gayong mga high occupancy vehicles lang o mga sasakyang 10 pataas ang kasyang pasahero ang balak padaanin dito. Inalmahan naman ito ng mobility group na Alt Mobility. Ayon sa grupo, pahihinain nito ang public transport system at mababawasan ang ginhawang dulot ng busway sa mga commuter. Maaari rin nila itong magdulot ng pagkaantala sa biyahe at problema, lalo na tuwing peak hours. Hindi rin sang-ayon ng Department of Transportation sa ideyang ito. Oppose po ang DOTR dito sa solusyon na ito dahil nga sa ang ating prioridad ay ang panatilihin ang kapasidad ng ating pong busway. Ito pong busway natin, 50 katao po bawat bus, 300,000 na pasahero kada araw. Kailangan po nating panatilihin yung convenient at mabilis na travel time po. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, 2018 ang unang imungkahi ang ideya ng carpooling sa EDSA ni dating Assistant General Manager Jojo Garcia. Pero hindi rin ito naipatupad dahil sa mga nakitang issue sa teknikalidad ng pagsasagawa nito. Number 1 dyan yung implementation. Paano mo malalaman na high occupancy yung vehicle? Especially kung tinted yung sasakyan, ano ba yan? I-require mong ibaba? How will you distinguish colorum vehicles na nagpapabayad para magsakay at yung talagang nag-legitimate na nagka-carpooling? Ayon pa kay Artes, wini-welcome nilang ideyang ito pero kailangang ikonsidera kung paano ito ipatutupad ng walang naaaberya. Si GM Torre kasi, coming from the outside, marami siyang naiisip, marami siyang suggestions na dito naman sa amin, lahat yan, wini-welcome natin. Tumanggi naman si Torre na magbigay ng karagdagang pahayag patungkol dito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nasagip ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region ang 4 na buhay na axolotl salamander sa isang joint wildlife operation sa Barangay Hulong, Duhat, Malabon City, January 22. Ang axolotl ay isang endangered na uri ng amphibian o salamander na nanganganib ng maubos. Sa isinagawang operasyon matapos makatanggap ng ulat tungkol sa umano'y iligal na bentahan ng wildlife species sa lugar. Arestado ang 2 suspect at sasampahan ng kaso sa paglabag ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Nakilala na ang 9 sa 11 bangkay na natagpuan sa karagatan ng Baluk-Baluk Island sa Basilan na hinihinalang mga pasahero sa lumubog na barko na MV Tisha Christine III. Ayon sa Philippine Coast Guard, dinala na ang 5 bangkay sa Sulu habang 6 naman sa Zamboanga City. Sinabi rin ng PCG na lumagpas ang na-recover na bangkay mula sa hinihinalang nawawala at tinitingnan din na may mga pasaherong hindi nakalista sa manifesto. Samantala, tumulong na rin ang BRP Melchora Aquino sa paghahanap ng mga nawawala pang pasahero.
Sumiklab ang sunog sa isang bedding store sa Taichung City sa Taiwan, Biyernes, January 30. Mabilis na kumalat ang apoy at naapektuhan ang hindi bababa sa 8 kalapit na tindahan dahil sa dami ng madaling masunog na materyales sa loob. Mayroon ding malapit na isang gasolinahan kaya mas lalong naging kritikal ang sitwasyon. Agad rumispondi ang mga bumbero at pulisya para magsagawa ng rescue operations at kontrolin ang trapiko. Wala namang naiulat na natrap o nasugatan sa insidente. Bigong makausad si Filipina tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Philippine Women's Open sa Rizal Memorial Sports Complex matapos nang matalo kay Camila Osorio ng Colombia sa score na 6-4, 6-4. Ito na ang pagtatapos ng unang professional tournament ni Ayala dito sa Pilipinas. Pero sa kabila ng pagkatalo, hinihikayat ni Ayala ang mga tagahanga na ipagpatuloy ang suporta sa torneo. Bago ang quarterfinals, nagwagi si Ayala laban kay Alina Charaeva at Jimeno Sakatsume. Susunod naman, tutungo si Ayala sa Abu Dhabi Open sa Middle East. Still, congratulations! At laban lang, Alex Ayala. Sa aming pagbabalik, nina Claudine Barreto at Marjorie na si Inday Barreto na mayapa na sa edad na 89. At sa showbiz pa rin, The Voice USA winner Sofronio Vasquez napabalik tanaw sa kanyang simpleng pamumuhay. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Namayapa na ang matriarch ng Barreto family na si Inday Barreto, ang ina ng mga artistang sina Claudine, Gretchen at Marjorie sa edad na 89. Samantala, Sofronio Vasquez nagbalik tanaw naman sa kanyang simpleng pamumuhay bago ang makasaysayang panalo sa The Voice USA. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabon. Choosing peace over everything. Ito ang idiniklara ng aktres na si Claudine Barreto na kanilang napagkasunduan bilang pamilya sa pamamaalam sa kanilang ina na si Estrella Inday Barreto. January 29 nga ay kinumpirma ng pamilya ang pamamayapa ng Barreto matriarch sa edad na 89. At bagamat madalas laman ng balita ang awayan sa loob ng celebrity family, nagpasalamat si Claudine dahil sa pagkakataong ito ay pinili nilang magkakapatid ang katahimikan. Si Inday Barreto ang ina ng mga aktres na sina Gretchen, Marjorie at Claudine at lola naman nila Julia at Claudia Barreto. Napadako sa Sentimental Road ang Pinoy singer na si Sofronio Vasquez matapos balikan ang kanyang childhood home. Binahagi ni Sofronio online ang mga larawan ng kanilang bahay kung saan anya siya unang bumuo ng mga pangarap. Isa sa mga dreams na ito ay natupad na sa makasaysayang panalo ni Vasquez bilang unang Pinoy winner sa The Voice USA competition. Dagdag ng singer, keep on dreaming. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Rod Garabon. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong huling Biyernes ng Enero ay mula sa American tennis champion na si Serena Williams. Ang sabi niya, hindi nagtatagal ang mahihirap na panahon, pero nagtatagal ang matitibay na tao. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!